Para po sa ilan, dagdag kasiyahan ng atid ng mga nagliliwanag na sky lantern. Pero ayon sa Bureau of Fire Protection, labag sa batas ang pagpapalipad nito dahil takaw sunog daw ito. Pwede rin daw makasuhan ng sinumang mahuhuling gumagamit ng sky lantern. Nakatutok si Mark Sambran. Maraming Pilipino ang nahuhumaling sa pagpapalipad ng sky lanterns na may sari-saring hugis. May pa-rectangle, pabilog, korting puso at meron ding gahiganting tulad nito. 7 feet ang taas. Mas malaki pa sa akin. Mapakasal, birthday at lalo ngayong bagong taon, patok ang sky lanterns na may kaakibat na espiritual na dahilan ang pagpapalipad. Pero kaakibat ng kasiyahang dulot ng mga ito ang posibleng panganib na dala ng sunog. Noong Disyembre 2012, 7 taong nasawi sa sunog sa Barangay Bungad, Quezon City. Enero 2013 naman, 15 bahay sa Commonwealth, Quezon City at isang bahay sa Cambridge Street sa Cubao ang nasunog, kung saan mahigit 300,000 pesos na halaga ng ari-arian ang natupok. Ang pinaghihinala ang sanhi ng mga sunog na ito, sky lanterns. Pero ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, kahit hindi bawal ang paggawa at pagbenta ng sky lanterns, labag daw sa batas ang pagpapalipad nito. In fact, sa ating pong batas, yung Fire Code of the Philippines, ay pinagbabawal po ang pag-launch ng sky lantern. Ang dahilan po niyan ay ito po ay open burning at pag ito po ay palipad na sa himpapawid, wala naman po tayong control sa nature. Wala raw kasing kasiguruhan kung saan pupunta o babagsak ang sky lanterns na may dalang apoy. Sakaling bumagsak o sumahid ito sa highly combustible o madaling masunog na material, siguradong magkakasunog. Maaring maharap sa kasong kriminal at administratibo ang sinumang mahuhuling gumagamit nito. Alternatibong pwedeng gamitin ang mga water lantern, round lantern, luminaries at light-up balloons na may LED light sa loob. Patuloy na nagsasagawa ang BFP ng Oplan Paalala kung saan namamahagi sila ng flyers tungkol sa fire safety para maging ligtas ang lahat ngayong holiday season. Mark Zambrano, Nakatutok, 24 Oras.